mga bagay na tinuro sa atin ng debosyon na ito, yan ay ang manalig. Believe and trust, not just the will of God, but the way of God. Tanging ang liwanag ni Jesus Nazareno ang kailangan natin. Simbolo ng liwanag, sapagkat kung siya ang hawak natin, wala na tayong kailangan pang iba. Kaya nga tayo ay narito ngayon, tumatalima, gaya nga ng tema natin, mapapalad ang mga nakikinig at tumutupad sa salita at kalooban ng Diyos. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot ng paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inaalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin mo ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso
ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit, ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang kapistahan po ng ating patrong Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating patron. Alam niyo po mga kapatid, bago po kami makapunta dito sa simbahan ng Quiapo, kami po'y hinarang. At akala po namin nila Father, hindi po kami makapupunta sa simbahang ito. Dahil nais naming makita si Jesus. Ibig naming makita si Jesus. At kailanman kapag ibig nating makita si Jesus, walang makahahadlang sa atin upang makita ang Diyos sa totoo na sinasamba natin. Kaya po tayo nga pong lahat, Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Viva Nazareno! Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Palakpakan po Nazareno! natin ang Panginoon. Ibig po naming makita si Jesus, ito po ang tema po natin ngayong atin pong kapistahan na ito. Mga kapatid, kung ibig nating makita si Jesus, ano ang dapat nating gawin? Hindi lang paglapit sa Kanya, hindi lang pagdalo ng misang ito, bagkus mga kapatid, meron pong talatakdaan ng gawain upang tunay nating ibigin na si Jesus ay ating makita. Mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo ito, ibig ba nating magbago para kay Jesus? Ibig ba nating magpakabait para kay Jesus? Ibig ba nating talikuran ng kasalanan para kay Jesus? Ibig ba nating baguhin ang ating sarili upang tayo'y magkaroon ng pananampalatayang totoo para sa ating Panginoong Diyos? Kung yan ang ibig natin mga kapatid, makikita natin si Jesus ng totohanan. Mga kapatid, kung ibig nating makita ang Diyos, ito'y dapat nating isabuhay. Dahil kung ibig natin siyang makita, hindi lang ng ating mga mata, hindi lang ng ating mga bibig, hindi lang ng ating mga salita, hindi lang din po ng mga gawa natin, kundi sa bawat pagsasabuhay natin ng diwa ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, lahat po tayo namamanata. Lahat tayo may debosyon. Ang panata ba nating ito'y naghahatid sa atin sa kabanalan? Ang panata ba nating ito'y naghahatid sa atin upang baguhin natin ang ating sarili? Ang panata ba nating ito ay nakapaghahatid at nagpapalaganap
ng pananampalatayang totoo upang magkaroon tayo ng kasama nating kamanlalakbay patungo sa Diyos. Mga kapatid, ang panata natin, ang debosyon natin, ito po'y makapagsasabing, ibig kong makita si Jesus. Ibig man natin ito, mga kapatid, ito po'y hindi pamimilit. Ibig man natin siyang makita, hindi po ito nais lang natin. Dahil mayroong unang ibig tayong makita. Merong unang ibig tayong pagpalain. Merong naunang ibig tayong patawarin at mahalin. Ito'y walang iba kundi ang Diyos. Bago natin ibigin ang Diyos, bago natin paniwalaan ang Diyos, bago natin puntahan ang Diyos, ang Diyos, ibig kang makita, ibig kang makatagpo, ibig kang sumakanya. Kaya mga kapatid, kung ibig natin ng Diyos, gagawin natin ang daan ng pagpapakumbaba, ng pagbabago, pagpapakabuti, pagpapalaganap ng misyon ni Kristo. Mga kapatid, taon-taon na lang nandito tayo, nakikipagsiksikan, pinipilit natin ang ating sarili para makita si Jesus. Pero sa atin bang biyahe, sa atin pang paglalakbay patungo sa simbahang ito, nakita ba natin si Jesus sa bawat muka, sa bawat kapwa natin, sa bawat kadeboto natin, at masasabi nating tunay nga na nakita ko si Jesus. Si Jesus, mga kapatid, pinasan ang krus upang ipakita niya ang pag-ibig na walang hanggan. Nung siya'y nakabayubay sa krus, tinitignan niya tayo at kanya pa rin sinasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil iniibig niya tayo. Ngayon mga kapatid, narito tayo sa simbahang ito. Masasabi ba nating, Panginoon, ibig kitang makita. Panginoon, ibig kitang madama. Panginoon, ibig kong sumaiyo sa tuwina. Kaya mga kapatid, sa dakilang kapistahang ito ng ating patron, naway maging totoo ang hangarin ng ating puso, ang ibig nating makita si Jesus. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, at sa ating pagpapatuloy ng ating panata at debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, maging tunay nawa ang ating pagkakasabi nito. Ibig po naming makita si Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.